Dahil saan? Dahil sa conflict. Dangerous because of the conflict in Ukraine. So, marami pong factors na nangyayari. Bakit nagkaganon? Ano po? At nakita po natin na halos buong mundo ay merong hatred tungkol sa nangyari nito. Lalo na po ang mga namatayan ng kanilang mahal sa buhay. So, yan po ay tinarget ng missile. Talagang walang kawala yung eroplano. Patay po lahat. So ano pa? Yung conflict po sa ngayon, sa Syria. Mabigat din po yan kasi marami pong missiles dyan. Target ang Israel at target din ang ibang mga bansa. So, mabigat po yung mga conflict na yan. Yan po ay mga palatandaan sa Bible na ito pong mga bansang ito ay lalo na ang Iraq, ang Syria, ang China, ang Russia, yan po ay nasa Bible na nagsasama-sama para tigmain, ang Israel. So, ang conflict sa Iraq, So, bagamat tapos na yung tigmaan doon, between US and Iraq. Ngayon, meron na namang problema. Talaga mabigat po yung mga nangyayari ito. At sa ating po bansa, ano po yung mga problema natin? Yung conflict po with MNLF, patuloy pa rin po yan. Yung conflict po sa Abu Sayyaf, patuloy pa rin po yan. Yung conflict po sa MILF, at yung conflict sa mga NPA. So ito po ay hanggang ngayon tuloy-tuloy po itong mga conflicts na ito. Nagdudulot ng ibang halos kabalisahan, lalo na po yung naandun sa mga remote areas. Sa mga remote areas. Kaya po, mabibigat po itong mga conflicts na ito. Ano pa? Ano pa mga bagay yung nagbibigay sa atin ng anxiety, ng mga problema, o tayo po inawawala ng kapayapaan. Nakababalisa po tayo. Sa ating po mga personal na buhay, ano po yan? Aksidente sa kalsada. Marami pong aksidente sa kalsada ngayon. Sa dami ng sasakyan, sa dami ng motor, at marami din mga lasinggo. Nagdadrive, mga adik sa ating komunidad. So marami na po ito. Dahil sa Green Roads po, marami na. So kami po ay nangangamba, pero wala kaming magawa. Baka kung anong mangyari, na hindi natin makasundo ng mga tao sa ating bahay. So ito po yung mga nag-aalis ng kapayapaan, mga pag-aaring nakasangla sa bangko. Isa pong ating aming tinuturuan ay hindi makatulog, pressure na pressure, kasi yung kanyang bahay ay babawiin na ng bangko. Iyak siya ng iyak every day, every night. So nung makausap namin ay naimasmasan, ganito pala, at nag-open ng Bible study sa kanilang tahanan. So yun. Ano pa, mga estudyante, mga subject na sumasakit ang ating ulo. Mga estudyante, ito minsan ay nagdudulot sa atin ng pangamba at kabalisahan. Ano pa? Mga emotional disturbances. Marami po yan. Iba-iba. Mga pangangailangang financial. Ito po yung mga ilan lamang sa nag-iistorbo sa ating buhay. Ano pa? Mga problema sa ating negosyo o trabaho. Ano pa? Sitwasyon ng ating mundo na may kaugnayan sa global warming, malalakas na lindol, malalakas na bagyo, at ang tsunami. So ito pong lahat ay marami nang nangyari sa ating bansa, at lahat po ito ay nagdudulot sa atin ng hindi magandang pakiramdam. At tayo po ay nawawala ng pag-asa, nawawala ng kapayapaan. So ngayon pong umaga, ay tingnan natin po ang ating paksa. Magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Nasa iba pa yung day. Maganda yan. Pax na lang. Pagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Tayo po isang daling manulan bago po tayo magpapagod. Aming masalamat po na ang isa na gusto mong maranasan at maintindihan namin
ay ang tunay na kapayapaan. Kung kami po ay payapa at tunay na merong kapayapaan mula sa inyo, ay madali po kaming makikipag-ugnayan sa mga tao, makikipag-usap sa mga tao, at pwede po namin itong maging sandigan ng aming pong pagpapatuloy na maging masigasig upang maibahagi po namin ang inyong mensahe. Maraming salamat po sa inyong mga salita na pwede namin po itong tuklasin ngayon para po sa aming misyon ay amin pong maipahayag ang inyong kapayapaan sa mga tao. Maraming pong salamat, hinihingi namin ng banal na Espiritu na manguna at mangusap po sa aming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, sabi po ni Jesus yung ating pong binasa kanina sa Juan 14:27, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So ito po ang pangako ng Panginoong Jesus sa atin para magkaroon tayo ng kapayapaan. At ang tunay po na bibigay ng kapayapaan ay ang Panginoong Jesus. At ito ang kanyang iniwan sa kanyang mga alagad. Ano po? During that time, sa Juan 14 po, ang kanyang mga alagad ay nangangamba na kasi may sinasabi si Jesus sa kanila, ako'y aalis, ako'y mamamatay, at babangon uli pagkatapos ng 3 araw. So, nagpapaalam si Jesus dito, ano po? Sa John 14, nasabi niya, verse 1, huwag kayong mabalisa. Ako'y paruroon sa aking Ama, pero ako'y maghahanda ng tahanan. Pag ako'y handa na, babalik ako. So, John 14, ito po ay naghahatid ng magandang mensahe sa kanyang mga alagad ng pagpapaalam. Pero, sa kanyang pagpapaalam, ang kanyang iniiwan ay napakatinding kapayapaan. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapang ito ay ibinibigay ko sa inyo. So ito po ay galing kay Kristo mismo. At hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Notice po, ang tunay pong kapayapaan ay maintindihan at masumpungan lang naman natin kung kilala natin si Kristo at kung meron po tayong kaugnayan sa Kanya. Sapagkat ang tunay na kapayapaan po ay galing sa Kanya. Sabi po dito, ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Sa mundo pong ito, mga kapatid, katulad ng ating nakitang mga larawan kanina, hindi po natin pwedeng masumpungan ng kapayapaan. Kahit pagkaano kamahal yan. Kahit pagkaano kamahal. Mga kapatid, sabi ni sa Pilipos, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ito pong kapayapaan ng Diyos ay hindi malirip. Ibig sabihin, napakalawak. Marami yung saklaw sa ating buhay ang kapayapaan ng Diyos. At ang kapayapaan pong ito ay, sabi rito, ng Diyos, ang mag-iingat sa inyong puso. Notice, puso at pag-iisip. Mga kapatid, isang napakagandang mensahe po ito sa atin. As we face the situation, the circumstances every day in our lives. Ang sabi po dito, ang kapayapang ito ay siyang mag-iingat sa inyong puso, sa inyong pag-iisip. Dalawa, heart and mind. Mostly po, kaya maraming namamatay, sakit sa puso. Dahil po yung puso ay pressure na. Walang kapayapaan. Marami naman na, mababa yun. Nagkukulang-kulang, dahil wala po silang maisip na maganda sa kanilang buhay. Marami So mga kapatid, tingnan po nito, mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Pero, ito'y mangyayari lamang, ang pag-iingat ng Diyos ng kapayapaan sa ating puso at pag-iisip ay hindi pwedeng mangyari kung wala si Kristo sa ating buhay. Yan po ang makikita natin dito sa talata. So, tingnan po natin mga kapatid, how to have a real peace. But what is a divine peace? Or
what is a biblical peace? Ganda po nating maintindihan ito. Ano ba talaga? According to dictionary, ano po? Ang kapayapaan po ay freedom from war. Ano pa? Public quiet. Yan po yung peace according to dictionary. Order and security. Yan po yung sinasabi sa dictionary. Pero what is divine peace? What is a biblical peace according to the Bible? Number one, ano po? Peace means confidence in life. Ano? Yung pong meron kang kumpiyansa sa buhay, kahit anong mangyari, meron kang kumpiyansa sa buhay. Positibo ang iyong pananaw. No. Ito po yung kapayapaan sa buhay. Sabi po sa John 10:10. Ano po ang sabi diyan? Ang si Satanas, ang Diablo ay pumarito sa mundong ito upang ano, bigyan tayo ng upang pumatay, magnakaw, magwasak. Tingnan niyo po, pagpatay, pagpatay, pagwasak, at ano pa? Pagsira. Ito po ay nagdudulot lahat ng pagkaalis ng kapayapaan ng tao. Pero sabi ni Jesus, kayo naparito pang ano, bigyan kayo ng buhay at kasaganaan nito. So mga kapatid, makikita po natin din yung confidence in life. Buhay, Zoe, the quality of life, and its fullness. Ano? So yun po yung sinasabi ng Diyos. Peace means confidence in life. Doon po yan nag-i-start sa John 10:10. Binibigyan ko yan ng buhay at ng kasaganaan ito o ng fulfillment ng buhay. Kanya po yung mga taong payapa, kahit mahirap, pero fulfilled in life, sila po ay may tunay na kapayapaan. Ano ba? Security in Christ. Ang tunay po yung kapayapaan ay secured in Christ. Yan po ay makikita nyo sa mga talatang Romans 8:1. Ano po? 1 John 5:11 and 12. Chapter 10 ng Romans, chapter 10, verse 9 and 10. At marami pong iba tayong talatang pwedeng ibigay. Ano po? So, yung number one po ay peace means confidence in life. Ano po? Not necessarily na mayaman ka o sagana ka, but it is not an absence of poverty. Yung pong confidence in life. It is hoping that life is precious unto God. Yun po yung ibig sabihin ng peace means confidence in life. Ito pong security in Christ ay kung talagang ikaw ay merong Kristo sa buhay. Kung talagang tinanggap mo na talaga si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Secured ka. Kahit anong mangyari, kahit mamatay ka ngayon, kahit tumarap ka sa harapan ng Panginoon, eh ikaw ay merong seguridad kay Kristo. Yun po yung sinasabi ni Kristo kanina, ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng mundo. At ang kapayapaan ko, yan o, nag-iingat sa inyong puso at sa inyong mga isip. Pangatlo po, freedom from uncertainties. Ano po? Freedom from uncertainties. Freedom, we have many fears in this life. Ano po? Katulad po ng mga bagyo, ng lahat po ng maraming nangyayari sa ating paligid. Fear of the unknown. Marami po tayong kinatatakutan na hindi pa nangyayari. Ay paano kung magkaganito? Ay paano kung mangyari ito? Ay paano na? Ano po? So kahapon po ay naka-attend ako ng meeting sa homeowners. Kasi po required po kami umattend doon dahil ako po ay nasa education committee. Ang napansin ko po doon sa Greenwoods, ano po, yung mga kaya po sila, yung mga sasakyan, lahat, nakaparada rin ng lahat ng sasakyan. Ang dami. Doon po sa Jehay, ano po. Pero yung isa nagsalita, paano na kung may dumating pang bagyo na ganito rin kalakas? Palagi ba wala kaming tubig? Palagi ba wala kaming ilaw? Yung mga reklamo. So kasi isang linggo walang tubig eh. 3 araw yata, 4 na araw. Talagang hirap na hirap sa tubig. Ano? So yung pong mga binabanggit nila ay freedom from the unknown. Hindi pa nangyayari. Pagkatakot sa tao. Ano po? Freedom from uncertainties. Mga kapatid, baka ako'y mawala ng trabaho. Baka ako'y bumagsak.
sa aking grades. Baka ganito, baka, ano. Sa mga kapatid, sakit, kamatayan, baka ganito, baka, ano po. So, living in constant fear. So, uncertainties po ito. Hindi po natin tiyak po itong mga mangyayari sa atin. Subalit sinabi po ng Diyos ay ano, huwag kayong mangamba, don't worry, do not fear. Matthew 6, Romans 8, marami po tayo mababasa doon sa mga talata niya. So sabi po ng Panginoon, take courage, magpakatibay kayo, magpakalakas kayo. Ano po? So, mga kapatid, freedom from uncertainties. Ano pa ho? Number 4 is settle in His Word or in the Bible. Ano po? Settle in His Word. We cannot have real peace without the Word of God. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Akala nung iba, merong mararanasan nila ang tunay na kapayapaan apart from the Bible. Marami na pong pangyayari, especially sa kulungan, ano. Mga tao po'y tunay na nagkaroon ng kapayapaan because they concentrated on reading the Bible. Mga kapatid, mahalaga po ito. Settle in His Word. Tayo po ay lumalalim, lumalago, tumitibay sa salita ng Diyos. Ano po? So, God's Word is our daily living. Daily bread. At kung tutuusin po, our very life. Ang Bible, ang salita ng Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon, mga kapatid. Ano po? So, we must live on the foundation of God's Word. Palagi dito po tayo babalik. Anong dagok sa buhay mo, ano mang problema sa buhay mo, palagi pong babalik tayo sa pundasyon ng ating pananampalataya. Wala po iba kundi ang salita ng Diyos. Ano po? Yung pinakamababang, ano tawag ito? Yung pinakamababang level ng iyong spiritual na buhay, pinakamababang level ng iyong emotional na buhay, subukan mo ang Bible na basahin, itataas ka nito. Bibigyan ka nito ng magandang pananaw. So mga kapatid, without the Bible, you cannot experience true peace. That's why ang tunay na kapayapaan po ay malalaman at maintindihan natin mula po sa salita ng Diyos. If you will not live in this book, you will not experience peace, real peace, mga kapatid. So, isang Russian po ang sumulat ng kanyang aklat. Ito'y naging sikat na manunulat. Sa dami ng kanyang sinulat pong aklat, marami siyang tagahanga. Marami din bumili ng aklat po niya. At sapat na para makita niya ang kanyang buhay ay napakaganda. Sikat na sikat siya. Sapat na para po masabi niya, meron ng kabuluhan ng buhay ko. Kasi sumikat siya, ang kanyang mga aklat ay maraming bumili. At the age of 80, unti-unting nawalan siya ng gana sa buhay. At the age of 80, ay gusto na niyang mamatay. At ang sabi niya, naglakad po siya sa kalagitnaan ng yelo. At doon po siya ay namatay. Siya po ay namatay, nakatipa. At sinabi niya sa kanyang sarili, I did not live. I did not live. I only existed. Marami pong ganong tao ngayon. Nag-i-exist lang sila, pero hindi talaga nila naranasan ang kabuluhan ng buhay. They were just there na nag-i-exist, pero hindi talaga naintindihan ang buhay. Pag meron po kayong kapayapaan, tunay nga po na kayo ay magkakaroon ng kahulugan ng buhay. Maraming tao ngayon, mga kapatid, they're just existing.
They just existed. They did not live at all. They only existed. Yun po ang problema ng maraming tao ngayon. Because hindi nila na ipamuhay ang tunay na kahulugan at kabuluhan ng buhay nila. So mga kapatid, bakit ba tayo nabubuhay? Ano po? Are we just merely existing? Tayo ba'y nandun lang para mag-exist? O do you really living in real meaning and fullness of life? Mga kapatid, God wants us to live and experience the real meaning of peace and the real meaning of living. Mga kapatid, peace is not an absence of war, but it is the abiding presence of God in your life. Peace ay nagsisimula kay Kristo. Ang kapayapaan ay pangunahing kailangan natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Hindi natin alam ang mangyayari sa nalalapit na digmaan ng Ukraine at saka ng mga rebelde na Ukraine at saka yung mga nagsusulsol sa kanila, Russia, ano po. At meron pong nagbabadyang World War III. Lahat po ay patungo dyan. Meron pong ipinalabas sa TV, i-click niya sa internet. Parang nagkaroon siya ng imagination anong mangyayari sa World War III. Meron po siyang ginawa sa internet. Sabi ko, ganito ba yun? Ang ganda ng kanyang imagination. Pero, mga kapatid, nagbabadya po ang World War III. At ito po ay chemical weapons na. Nagbabadya po yung tension between Russia and US, between many nations against Russia, between Korea and North Korea. So ang ginagamit na po dito, marami na pong may chemical weapons. 10 minutes patay ka na. So mga kapatid, ito po yung nakakapangamba. Sa mundo ngayon, paano natin maaabot sila ng Ebanghelyo? So mga kapatid, ito po ay real. Katotohanan po ito. Now, what is the price of peace? What is the price of peace, mga kapatid? Nung patayin ni Nero ang mga Hudyo, the value of each Jews was $200. That's the price. Nung bawat Hudyong namatay, pinatay ni Nero, Nung World War II, the value of each person if killed is $1,700. World War II po yan. Ano ba? During the Vietnam War, the price of each American man was $7,000. Ano pa? During 1980, the budget of America for war was $140 billion. Ang laki, Kasi ang Amerika po ang mayroong malaking role para i-maintain ang peace, world peace, during that time. So ito po yung tension between US and Russia, 1980. So lumaki po yung kanilang budget dyan. Ano pa mga kapatid? What is the price of peace? During the US war against Iraq, they spent $200 million a week just looking for peace. During the last part of US war against Iraq, US spent $600 million per week just to look for peace and avoid mass destruction. But still, there's no peace at all. May gulo pa rin. So mga kapatid, magkano ginagastos ng gobyerno natin para magkaroon doon sa digmaan sa Zamboanga nung nakaraang, December ba yan? November? Magkano po? More than 200 million sa mga gastusin lang mo. At doon pa sa recovery. Ang laki po mga kapatid. Magkano ang ginastos everyday sa paglaban ng ating gobyerno sa MILF at NPA, Abu Sayyaf? Just looking for peace.
Mga kapatid, malaki ang gastos, ano po? Magkano ang ginastos ng ating gobyerno sa framework agreement on the Bangsamoro para lang magkaroon ng peace agreement, which calls for the creation of an autonomous political entity called Bangsamoro? Magkano po ang ginastos ng ating gobyerno? That is the price of peace. At yung Australian Foreign Minister, nagsabi siya, welcome niya yung development na ito, at ang sinabi niya yun, this agreement, the agreement offered hope that 28-year-old conflict in Mindanao could be drawing to a close. So, may magandang comment, pero napakalaki ng gastos, mga kapatid. Hindi pa ito na-aprubahan sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi malaki po ang budget nito, itong Bangsamoro na ito. Tinitingnan ko, nagsisearch ako sa internet kung magkano talaga yun. Wala pa akong makita. Pero mga kapatid, malaki ang gastos po dito. So that is the price of peace, mga kapatid. That is the price of peace. Ano po ang presyo ng Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya? Ano po ang price ng Diyos? No? Para ma-reconcile niya lang tayo sa Kanya. Diba? Si Kristo, ang Kanyang buktong na anak, ang price ng Diyos para mai-offer natin ang peace na ito sa maraming tao. Yan po yung price, yung presyo ng Diyos sa atin. Wala, priceless yung ginawa ni Kristo. At yun po ang nagbibigay ng kapayapaan. Unless may experience ng ibang tao si Kristo, hindi sila magkakaroon ng kapayapaan, mga kapatid. Tayo, okay na, mapayapaan na tayo. Kahit ano mangyari, heaven. Diba? Ang gandang kapayapaan yun. Oh. Pero mga kapatid, how about the other people? Why there is no peace? Bakit walang kapayapaan? Ang sabi sa Isaiah 48:22, pwede po natin basahin, ano po? Ano po sabi sa Isaiah 48, chapter 48, verse 22? Ano ba sinasabi doon? Pwede yung pakibasa? Ano po ang sinasabi sa Isaiah 48, verse 22? There is no peace, says the Lord, for the wicked. Number one reason is because of the wickedness. Kaya po walang kapayapaan ay walang matuwid o walang ang mga tao ay masasama. As long as there is wickedness, there is no peace, mga kapatid. The more the rampant the wickedness, the more no peace at all. Ano po? That is why, what is the cause of war between the wife and the husband? Because of wickedness. Kung ang lalaki ay matindi ang war nun, o ang lalaki ng haliwa, o ang babae ng haliwa, di ba? Matindi ang war nun. Di ba? Civil war talaga yun. Because of wickedness, as long as there is wickedness, there can be no peace. Especially sa family, mga kapatid. Pag hindi ayos pag hindi na itatama yung kasalanan ng ating anak, yung kasalanan ng ating kasambahay, yung kasalanan ng ating mga kasama sa bahay, as long as na hindi natin na isatama, aborito tayo, di ba? Simpleng-simple lang yan. Aborito tayo, nangangamba tayo, baka ganito, baka ganyan, especially pag may nagda-drugs, baka kunin to ganito, baka kunin, tatabi na nga, tago-tago, So, ganyan po yan. As long as there is wickedness, there is no peace. What is the cause of war between nations? Because of wickedness. Kaya pagka wicked po ang ating nasa paligid, there can be no peace at all. Pagka wicked ang nasa government, there can be no peace. Pagka wicked ang namumuno, no peace.
So mga kapatid, mahalaga po ito. Lalo na po sa sa matataas na posisyon ng gobyerno, ano po. Mahalaga po ito sa media, ano po. Ang daming nagli-lead ng mga talagang homosexual, ano, kitang-kita natin. Ano? Wickedness, mga kapatid. Nowadays, we are living ng ating mga nasa paligid ay walang alam-alam sa kasalanan. We must expose sin, mga kapatid. Tayo po ay mga Kristiyano, di ba? Tuloy pa rin, ibang mga Kristiyano tuloy pa rin doon sa kanilang wicked practices. Hindi po natin mararanasan ng kapayapaan. Kaya hindi nila maranasan ng peace, they are continuing in sin. As long as na-stop mo yan, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan. You have no peace at all, mga kapatid, kung merong wickedness. Diba? So why there is no peace? Because there is no peace for the wicked. Kaya mga kapatid, you can have real peace if you obey the Lord. Diba? The alternative para mawala ka doon sa sitwasyon ng iyong pagkamakasalanan ay pagsunod sa Panginoon. Yun lang po yung alternative. As long as you are wicked, you practice wickedness, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. As long as you start obeying the Lord, nandun na po yung peace unti-unti mararanasan natin. Kapatid, there can be no peace because it is part of the prophecy. Ano po? Maliwanag po yan sa Matthew 24 verse 4 hanggang verse 8. Tingnan niyo po. Matthew 24 verse 4 hanggang verse 8. Basahin nga po natin para maganda, ano po? Matthew 24 verse 4 hanggang verse 8. Tingnan po. Tingnan po kayo. Matthew 24 verse 4 hanggang verse 8. The signs of the times and the end of the age. Ang sabi diyan, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and I will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famine, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. So mga kapatid, yan po yung mula, ano po. At yung babasahin niyo po yan, the great tribulation before the coming of the Son of God. So mga kapatid, because it is part of the prophecy. The end is near. If we still live in sin, maka po tayo madatna ni Jesus na namumuhay ngayon. Number 3, because many Christians departed from the Prince of Peace. Ano? Marami pong Kristiyano ngayon ang nawawala. Umaalis. No? Kaya po hindi nila nararanasan tunay na kapayapaan because they departed from the Prince of Peace. Marami po ding mga tagapagturo, nag-concentrate sila sa sign and wonders. Ngayon po maraming daan, di ba? Tamang daan, dating daan, tunay na daan, lumang daan, ano po? Bagong daan. At merong maling daan. Marami o. So marami pong napupunta doon sa mga maling daan, sa dating daan, lalo na ngayon. Doon sa Bulacan, dami o nun. Ang dami o nun. So mga kapatid, they concentrated on sign and wonders, miracles. So marami po, kung inyong titingnan sa internet, yung mga dating maganda ang katuruan ay unti-unti humiwalay. Si Kibuloy po, maganda dati ang katuruan niya. Si Equay Baptist
nagsimula sa tama, pero unti-unti ay departed from the Prince of Peace. Yan na ngayon yung Prince of Peace. Pag-aralan nyo yung kanyang turo. Siya na ngayon no. Siya na ngayon ang Prince of Peace. Si Kibuloy. Mga kapatid, everyday experience is a miracle from God, mga kapatid. Makaiwas ka lang sa masama at paggawa ng masama ay miracle na ng Diyos. Oh. Ano pa? Number 4. Ano? Okay. Number 4, because man continue to reject the one who alone can give peace. John 16:33. Meron po itong binabanggit. Because man continue to reject the one who alone can give peace. So, if we have Christ, we will overcome this world full of wars, full of unrest, full of troubles, full of trials and tribulation, if we have Christ. Those who reject the one who alone can give peace will never experience peace in spite of tribulation and trials. So mga kapatid, yan po yung dahilan why there is no peace. Paano ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Paano po tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Okay, wala na pong blanco dyan sa inyong outline. Number 1, acknowledge that we are an enmity against God. James 4, verse 4. Tingnan po natin mga kapatid. Maganda po ito. James 4, verse 4. Ano po ang sabi yan? Maganda po yan. James chapter 4, verse 4. Tingnan niyo po. Ano ba yung enmity against God? Sabi po dyan James 4 verse 4. Tama po ba? Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ganda, no? Ano po ang implikasyon nito mga kapatid sa ating mga Kristiyano? Friendship with the world system, with the world style, with the world living is enmity against God. Mabigat po ito mga kapatid. Ano po ang implikasyon nito sa ating buhay? Sa mga kabataan, simple lang. You cannot love a Christian woman and at the same time loving an unbelieving woman. Mga binata natin. Pati sa mga babae, loving Christian man and loving an unbelieving man. Dalawa. We cannot love rock music and at the same time love a Christian music. Ito po yung implikasyon nito mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng deeper and deeper you love God, but deeper and deeper you love also the system of this world. Yung po ang implikasyon nito mga kapatid. Sabi rito, friendship with the world is enmity against God. Pag galit sa iyong Diyos, wala kang kapayapaan mga kapatid. Pag kaaway ka ng Diyos, wala kang kapayapaan. Yun po yung implikasyon nito. At sabi dito, friendship with the world is enmity against God. Yan po yung ibig sabihin niyan mga kapatid. Ibig sabihin mo dito, kung on fire ka sa Lord, on fire ka na lang sa Kanya, huwag ka na maging on fire sa sanlibutan. Yan po yung ibig sabihin dito. Ano po? Kung ikaw ay on fire sa world, tapos cold ka sa iyong worship sa Lord, eh hindi yun.
dapat all fire ka sa worship do sa Panginoon. So hindi pwedeng ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng time for worship. Ay, may panggabi ba kayo dyan? May pang umaga ba kayo? May pang gabi, may pang tanghali ba kayo? Pero nga ganun, ano? Pero mga kapatid, we have to give time for the Lord when it comes to worship. Because it is very important sa Kanya bilang mga anak niya na tayo sumamba sa Kanya. So mga kapatid, ganun po yun. Yun po yung enmity against God. Mabigat po yan. So dapat, huwag na tayong manlamig sa Panginoon. On fire na lang lagi. Ano? Kasi pagka nanlamig po tayo sa Panginoon, that's the time na tayo po ay unti-unting lalamunin ng sistema ng sanlibutan ito. Enmity against God. Enmity with God. Yan po yun, mga kapatid. So, number 2, recognize that we need to reconcile to God. So, reconciliation sa Panginoon. 2 Corinthians 5:18 to 21. Nandun po yun. So, yan po yung reconciliation with God. Yan po. We need to help people how they can be reconciled to God. We need to speak to people how can they be reconciled to God. We need to be a good ambassador para po ito ay ating pong maibigay. And number 3, think on those things that are valuable to God. Think on those things that are valuable to God. Philippians chapter 4 verse 8. Andun po yan. Usan po natin ang Filipos. Ano? Maganda po itong Philippians chapter 4. Verse 5 hanggang verse 8 yan eh. Ang ganda po niya. Philippians 4 verse 5 tama. Verse 5 hanggang verse 8. Ang sabi po dito ay ganito. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Tingnan niyo po dito. So, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication. Yan po yung makikita natin yung ganda ng pananalangin, paglapit sa Diyos, paglalim ng ating pagmamahal sa Diyos. Hindi po tayo mababalisa. Sa Greek po yan ay stop worrying, start praying. Ito yung ibig sabihin niya. Kapatid, sabi po dito sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. And verse 8, tingnan niyo po sa verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is anything virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Sabi po doon ay, think on those things. Mahalaga po yung ating isip, mga kapatid. Kung anong takbo ng ating utak. Mahalaga po ito. Nasabi po dito ay, think on those things. Sabi po sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds. Pero yung minds na yan, sabi po sa verse 8, think on those things. Yung isip ninyo ay gamitin nyo. Yamang pinoproteksyonan kayo ng kapayapaan ng Diyos. Gamitin ninyo ang isip sa ganito. Yung po yung sinasabi dito, mga kapatid. And verse number 4, sabi po dyan sa last part, receive Christ as your Prince of Peace. So, yun po yung paano ka talaga magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kanya po, mga kapatid, maganda yung ating pag-practice ng P40. Ang package ng pagtanggap ng tao sa Panginoong Susay,
Hindi lang yung buhay na walang hanggan, hindi lang yung kapatawaran ng kasalanan, yung kapayapaan ng buhay, mararanasan po. So mga kapatid, I hope na malaking bagay po ito sa ating buhay, lalo na po sa ating pong karanasan ngayon, napapanahon sa ating buhay, na pagyamanin po natin yung kapayapaan ng Diyos. At habang pinagayaman natin ito, madali po nating maibabahagi ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, ang kapayapaan ng Panginoong Jesus sa ibang mga tao. Tayo may manalangin. Aming masalamat po sa mga salita mo. At aming dalangin na ang kapayapaan mo sa aming buhay ay tumibay at tumago at magbunga, Panginoon. Hindi lamang sa aming personal na buhay, kundi ito ay magbunga sa iba na aming pong kinakausap, na aming pong pinananalangin, na aming pong pinagsasabihan, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa, ano man ang kanilang dinadanas ngayon, na nagpapahirap at nagbibigay ng trouble sa kanilang isip at puso. Panginoon, nawa ang inyong mensahe ngayong umaga ay tumugon sa kanilang pangangailangan. Marami kaming mga kapatid na talagang nababalisa sa maraming bagay. Pero salamat, Panginoon, sa inyong kapayapaan na ito ay nagdudulot ng satisfaction in life, fullness of life, Panginoon. Salamat po sa Panginoong Kristo na tunay na nagdulot sa amin ng kapayapaan nung siya po ay aming tinanggap, kinilala bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo. Sinasamba ka namin dahil po sa inyong mga salita. Sa inyo po ang kapurihan at kalawalatian sa pangalan ni Jesus. Amen.